Lord, sana dumami yung income ko. Lord, sana lumaki yung business ko. Maraming beses ko nang pinagdadasal yan. Pero, recently, may napanood akong isang Bible teaching na nagpabago ng perspective ko tungkol sa pera. May isang line doon na hindi ko makakalimutan. Everything you believe you own is not yours. It's God's. So, ibig sabihin pala, yung business ko hindi sa akin, yung pera ko hindi sa akin, yung bahay, yung talent, yung oras, kay Lord pala lahat yan. Sa Psalm 24 verse 1, sinasabi na, the earth is the Lord's and everything in it. Everything. So, ibig sabihin lahat. Hindi tayo yung nagmay-ari, hindi tayo yung owner. Managers lang tayo ng mga resources na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At doon na bago yung mindset ko. Instead na, ano kaya yung gusto kong bilhin? I started asking, ano kaya yung gustong gawin ng owner sa resources niya? Imagine ha, kung bawat financial decisions natin, nagsisimula sa tanong na yun, sigurado ako na marami sa priorities natin yung mababago. Isa pang tumatak sa akin yung, remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to produce wealth. Pansin nyo, hindi sinabi doon na ibabagsak na lang niya yung blessing galing sa langit. Ang binigay niya is yung power to build wealth. Yung wisdom, yung creativity, opportunities, discipline, at yung mga kakayahan natin. Pero ito yung pinaka tumatak sa akin. If God cannot trust you to manage the little you have, how can He trust you to give you more? Minsan yung lagi nating prayer na, Lord, dagdagan mo naman yung income ko. Pero baka ang tanong, paano mo ba minamanage yung meron ka ngayon? Kung hindi tayo marunong humawak ng kaunting blessing, bakit niya pagkakatiwala yung mas malaki? Ang sabi nga ni Jesus sa Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kaya hindi nagsisimula yung abundance sa dami ng pera. Nagsisimula to sa faithfulness. Kaya instead of praying, Lord, give me more, what if we start praying, Lord, help me become someone you can trust with more? Because at the end of the day, God is the owner. We are simply His stewards. At kapag nakita ng Diyos na faithful tayo sa maliit na meron tayo, naniniwala ako na ipagkakatiwala din niya yung mas malaki. God bless you and thank you for listening.